Ngayong araw mga mare ay nagkaroon kami ng problema sa negosyo namin. Kaya huwag kang magninegosyo ng bahay paupahan kung ayaw mong makapaggastos ng almost 100,000 pesos sa problemang ito. At dahil papalapit na nga ang house blessings namin mga mare ay pumunta muna kami sa Gloria Bazaar para bumili ng mga plato, kutsara at tinidor. At dito nga mga mare ay may nakakakilala na pala sa atin ng mga staff dito sa Gloria Bazaar. Sabi nga dito ni kuya ay follower daw siya at palagi daw silang nanonood ng mga mini vlogs namin, kaya shoutout nga pala sa inyo at salamat po sa inyong pagsuporta. At dito ay naghanap na kami ng mga plato muna at bumili kami ng 100 pieces na plato. Tapos bumili na rin kami ng tig 100 pieces na kutsara at tinidor. Yung binili pala namin kutsara at tinidor mga mare ay malalaki at mabibigat na klase. Naisipan na naming damihang bilhin kasi magagamit pa naman namin ito tuwing may selebrasyon or di kaya'y birthday. Tapos pumarito na kami sa counter para bayaran yung binili namin. At tingnan nyo nga itong asawa ko mga mare, parang may balak bilhin yung tambol tapos gagawa ng banda. At dito nga mga mare ay nakakita kami ng Scrabble at bumili kami nito ng dalawa. Tapos binibiro ko nga yung asawa ko dito na para siya tuloy genius dahil dalawang Scrabble pa nga ang kinuha niya. Yun bang aakalain talaga ng mga tao dito na dahil may bit-bit siyang Scrabble ay napaka-genius na. At eto, sinabihan ko siya anong itsura ng isang genius. At tingnan nyo naman itong mukha ng asawa ko, parang ako budoy lang. Tapos sabi ko sa kanya na mas bagay akong magbitbit ng Scrabble kasi tunay naman talaga akong genius at mukhang weirdo. Tingnan nyo naman. Natawa na lang talaga kaming dalawa dyan habang nagpipila kami sa counter. At ayan, nabayaran na namin mga mare at nilagay na ng mga staff yung mga binili namin. Tapos nagbigay na rin kami ng counting pang snack sa kanila mga mare. Nakasanayan na kasi talaga namin na magbigay talaga ng tip or pang snack sa mga trabahante kahit saan kami magpunta or bumili. Hindi sa pinagmumukhang pera namin yung mga nabibigyan namin mga mare, kundi tithes namin ito or offering dahil mga mare, naniniwala talaga kami na ang 10% ng ating kita ay sa Diyos. Ang ikapo or ikasampo ng ating kita ay sa Diyos at ito ay sa Kanya. At wala tayong karapatang angkinin ito. Kaya mga mare, kapag nagbibigay tayo ng ikapo, hindi tayo nagbibigay ng regalo. Ito ay simpleng ibabalik lang natin sa Diyos kung ano yung sa Kanya. At yan din ang dahilan mga mare kung bakit namamahagi kami ng blessings namin sa inyo sa pamamagitan ng mga pag-giveaways namin. At ayan, pumunta naman kami dito sa Inco mga mare para bumili ng generator. Kasi nung araw na ito mga mare ay brown out sa aming lugar. At meron kasing naka-check-in na guest sa aming transient house. Foreigner pa naman yung guest namin mga mare at hindi talaga sanay na mainit. Kasi iba talaga yung klima sa kanilang lugar kumpara dito sa Pilipinas, diba? Tapos ang init-init pa naman ng panahon ngayon. Kaya nag-decide na lang kami na bumili na lang kami ng generator para dun sa transient house namin. Tapos ayan, trinay nilang buhatin kung magaan lang ba pero may kabigatan talaga mga mare. 9 kVA pala itong binili namin na generator mga mare at nagkakahalaga lang naman na 79,000 pesos mahigit. Tapos ayan, nakakita na naman ang asawa ko ng tools na mower na cordless. At ayan, nagpabili na naman siya sa akin kasi nagandahan talaga siya sa mga Inco tools dito. Tapos eto pala mga mare ang napili niya na mower since mas magaan ito kaysa dun sa unang kinuha niya. Mas maganda din kasi ito mga mare dahil meron na siyang charger at battery na inclusion at nagkakahalaga lang itong 3,000 pesos mahigit. So ayan, tinesting na ng asawa ko dito kung maganda nga bang gamitin at tingnan nyo. Okay rin. Good snake. At tingnan nyo naman itong asawa ko mga mare, kung gaano siya kasaya na umokay din akong bilhin ito. Pagkatapos nun mga mare ay sinabi ko na sa kanya na alis na kami, baka kasi may makita pa siyang tools at ipapabili. At ito na nga ba yung kinatatakot ko mga mare, abay huminto siya dito at may nakita na namang maganda sa kanyang paningin. Tingnan nyo naman at parang tumitingin lang ng mga laruan. Okay lang naman sa akin mga mare kung may tingnan siyang mas maganda sa akin basta dito lang sa Inco Tools at hindi sa ibang babae. Natatawa talaga ako dito mga mare kasi parang naiisip ko na para akong nanay nitong batang ito na turo ng mga magugustuhan niyang laruan. Kumbaga kasi mga mare, kung tayong mga babae, ang madalas nating pinapasyalan ay Watsons tapos sa mga lalaki naman ay dito sa Inco. Uy, aminin nyo mga mare na parang kumikislap-kislap ang mata nyo kapag naglilibot kayo sa loob ng Watsons.
Kayo ba mga mare, anong madalas binibili nyo sa Watsons? Pa-comment nga, sabay comment na rin ang inyong Gcash at pipili ako sa comments nang mabibigyan ko ng 1 kyaw. And by the way mga mare, pipili lang po kami sa mga nagko-comment sa video na ito. Sa hindi po mapili, wag sana sumama ang loob nyo. May iba pa naman tayong mga mini vlogs na kung saan magbibigay kami ng 1 kyaw kada video. At ayan, tinesting na namin yung generator mga mare at ayun, okay naman. At ito na pala yung total na nabayad namin mga mare sa generator at kasama na yung cordless na mower. Nakapagbayad lang naman kami dito ng total of 83,806 pesos. At binigyan rin pala kami ng Inco nitong mga freebies na ito, cup at saka ballpen na customized by Inco. Kaya thank you pala sa Inco Ozamis branch sa mga freebies na ito. Tapos nag-request din pala sila na mag-picture kami dahil nakapag-purchase kami ng mga tools sa kanila. At dahil ipopost daw nila ito sa page nila. At ayun mga mare, nakita ko na nakatag pala yung page namin dito na Roland Antoinette. Alam pala nila yung page namin at kilala na pala nila kami mga mare. At sobrang saya din namin na may nakakakilala na pala sa amin dito sa Inco Ozamis branch. Salamat po sa inyo. Sa mga oras na to mga mare ay dahan-dahan na nilang kinarga ang generator sa sasakyan namin. At ayan nga, hirap na hirap talaga silang ikarga yung generator dito sa sasakyan namin. Kaya ayan, tinulungan na lang din sila ng asawa ko sa pagkarga nitong generator. At ngayon lang nasabi ng asawa ko sa akin mga mare habang nagvo-voice over ako dito na naipit daw pala paan niya dito habang kinakarga nila itong generator. At natawa na lang ako mga mare nung sinabi niya sa akin na naipit yung paan niya. At dito daw naipit yung paan niya, tingnan nyo. Pasensya na sa asawa ko at natawa na lang talaga ako. At ayan mga mare, tinabunan na nila ng karton para hindi mainitan yung generator. After nun mga mare ay binigyan na rin namin sila ng kaunting pang snack. At ayan, pagkatapos namin sa Inco mga mare ay pumunta naman kami dito sa City Hardware para bumili ng pressure pump. Nagkakahalaga pala itong 12,500 pesos kasama na dito yung mga fittings niya. At tinuturuan pala nila dito yung asawa ko kung paano mag-install nito kasi wala silang free installation. At pagkatapos naming bumili ng generator at pressure pump mga mare ay bumalik na kami dito sa transient house namin para ma-set up na namin. Tapos dito mga mare ay nag-prepare na yung asawa ko ng wire para sa generator. Tapos inutusan din pala ng asawa ko si Kuya Rolly na i-connect yung wire papasok doon sa loob ng transient house namin. At ayan, na-install na namin dito mga mare yung pressure pump in which nakakonect dito sa tangke namin. Kasi walang tubig din sa transient house namin mga mare dahil brown out kaya nag-provide kami ng tubig. At ginamitan namin ng pressure pump para makapasok yung tubig doon sa loob ng bahay. At habang sila ay busy sa pagkakabit ng wirings para sa generator at pag-set up sa tangke at pressure pump, ay eto naman ako mga mare, pumasok muna sa sasakyan at nagpa-aircon. Dahil sobrang init talaga ngayon mga mare, ay nakakahagard talaga ng fest. Tapos ayan na mga mare, ibinaba na nila ang generator. At tingnan nyo naman mga mare kung gaano kalakas ang mga taong ito. Oh, maliliit lang silang tingnan mga mare, pero malalakas yan. Malalakas kapag nakainom. Pero joke lang yun mga mare ha. Ang totoo niyan ay napakasipag nila kuya. Sila pala yung nagtatrabaho sa aming 3 bahay paupahan ngayon mga mare. At tumutulong din talaga sila sa amin kapag may problema sa aming negosyo. Gaya nitong pag-set up ng generator at tangke dahil walang tubig at kuryente dito sa aming transient house. Dahil namomroblema talaga kaming dalawa ng asawa ko na walang tubig dito sa subdivision namin ng 3 araw. At natapat pa talaga na mayroon kaming guest na naka-check-in sa aming transient house at foreigner pa. Kaya buti na lang din talaga at nagpapasalamat kami sa kanila mga mare na to the rescue din talaga sila agad kapag meron kaming ipapatulong sa kanila kagaya na lang nito. At dito lang pala namin temporary na inilagay ang generator namin sa tabing lote kasi wala pa namang nakatira dito at kinoconstruct pa lang naman yung bahay. At ayan mga mare, nalaman namin na okay na yung pag-set up namin sa generator namin mga mare dahil nakita namin na naka-on na yung ilaw sa labas ng transient house namin. At dito ay pinaandar na rin nila ang pressure pump mga mare. At ako naman dito mga mare ay tamang testing lang kung malakas ba ang tubig kung mayroong pressure pump. Actually mga mare, kapag walang pressure pump yung tubig na nasa tangke namin ay hindi talaga makakapasok sa loob ng bahay. Kaya kinailangan talaga naming bumili ng pressure pump para magkatubig na yung guest namin sa aming transient house. At dito mga mare ay tinuruan na sila ng asawa ko kung paano mag-switch on at switch off sa generator para sila na yung mag-on at off kapag bumalik na yung guest sa bahay or kapag umalis sa bahay yung guest namin. Kasi sayang naman mga mare yung krodo ng generator pag laging nakaandar at walang gumagamit. At dito ay tinabunan nila ng plywood yung generator namin para naman hindi mainitan. Baka kasi masira ang makina kapag nabilad sa araw mga mare. Alam niyo naman kasi ngayon mga mare, napakainit talaga. At dito mga mare ay sinasabi ko sa
sa asawa ko na sa wakas solve na yung problema namin at napangiti na nga siya dito, oh. At sobrang saya talaga din namin mga mare na na-appreciate din ng sobra ng guest namin yung effort namin na ma-solve yung problema. Kasi mga mare, para sa amin hindi importante na kumita kami sa negosyong ito. Basta ba ay nakatulong kami at maging satisfied at convenient yung pagstay ng mga guest namin ay masaya na kami. So ayun lang muna sa ngayon mga mare. Sana nag-enjoy kayo sa video ito. Sa susunod ulit. Bye!